Control of the service, Lord. At sa bawat isa, binibigay namin ang lahat ng ito sa iyong dakilang kamay at kapamaraanan na ikaw ang magkaroon ng preeminence sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Magandang hapon pong muli. At kanina po ay pinapakinggan ko ang mga testimonyo at ang naunang nakwiken ay yung mga single, di ba? Yung mga ano tawag dito? Mga bao. Di ba? Yung mga nag-iisa na sa buhay. Yung mga may kasama pa sa buhay ay hindi pa nakukwiken mag-testimony. Amen? So, ang aking pangangaral ay nakarely sana sa lahat ng mga problema na i-open nyo. Pero ako ay ginagawa nyo ngayong manghuhula at propeta at upang alamin, diba, at i-discern ang inyong problema sa buhay. Sino po sa atin na mag-asawa na wala ng problema? Kasang kamay. Oh, may problema pala. Diba? Kaya lang hindi nyo sinasabi. Diba? Kaya lang baka magalit si Brad, magalit naman si sister, pero ibibigay natin ito lahat sa Diyos. Can you say amen? At i-discern niya sa atin ngayon kung ano talaga ang problema. Pag tinamaan kayo dyan habang nakaupo, sabihin nyo lang, amen. Okay? Huwag nyo nang titignan. Pag may nag-amen sa tabi, huwag nyo nang tignan ganun. Amen. Okay? So, yun ang sign na yung sasabihin ko ay tugma. Can you say amen? So, ito ay part ng ating activity, couples, sa denomination Couples for Christ. Sa atin naman ay couples in this message. Kasi iba-iba po ang couples eh. May couples for Christ, may couples for denomination, ito ay couples in the message. Yung mga nasa loob ng mensahe, sila yung dinatnan ng iba't ibang estado. Diba? Iba't ibang sitwasyon. Pero ang message ng Panginoon ay unconditional. Kaya hindi siya humahatol kung ano-ano ang sitwasyon ng inabot nyo sa tinatawag na relationship. Amen? Sa time ni Barbana, married twice, thrice, at dinatnan sila doon. Ang sabi ni Verbanam sa kanila, stay where you are. Pinaliwanag at naintindihan ng mga mananampalataya ang biyaya. At the same message din sa atin ay may kaugnayan ang specific na message para sa couples. Okay? Now, hindi ko alam ang inyong mga problema, but merong Diyos na nakakaalam ng ating mga problema. Can you say amen? At ang aking prayer ngayon, hayaan natin ang Diyos ang magsalita. Can you say amen? Pray for me. Diba? At ang Diyos ang mag-speak sa atin. At ito'y maging lunas, ito'y maging correction, ito'y maging rebuke sa atin, paalala, encouragement. Lagi nating tatandaan ating i-accept ang word positively. Don't accept or don't reject the word, di ba? Accept it positively para sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay lunas sa lahat ng ating karamdaman. Amen? Kaya si Paul ay nag-iisa lang sa buhay. Wala akong nabalitaan si Paul ay nagkaroon ng pamilya. Pero binigyan siya ng Diyos ng tinatawag na wisdom para ipangaral itong tinatawag na message para sa couples. Sumobra pa yung ating pagkabasa, message para sa biyudo, message para sa biyuda, message para sa marriage and divorce. Nakita natin kanina sa talata. Pero ito po yung specific message para sa couples. Can you say amen? At ito po ay ang time, I believe na ang Panginoon po ay maaring maghayag sa atin sa mga paksang ito. Okay?
Sandali, nawala. Now, mamaya mag-accept ako ng question. Sana nga nauna yung question bago yung preaching. Para yung preaching ay conclusion na lang. Pero walang naglabas ng question. Di ba? Tahimik lahat. At ang mangyayari ngayon ay let the Lord speak. Can you say amen? At ang mga pangangailangan ay matugunan. Now, ang pag-aasawa ay may stages. Okay? May mga stage siya na kung saan ay hindi pa matibay. Diba ang estado ng inyong pag-aasawa? So, yung stage nyo na 1 to 3 years, yan ay honeymoon stage pa. Supposed to be, ay wala dapat kaganapan ng pag-aaway. Diba? First to third year ng pagsasama ay honeymoon stage. Yan yung age ng tinatawag na pasensyahan. Age ng patawaran. Diba? Dahil nasa stage pa kayo ng tinatawag na pasimula. Diba? Nag-i-establish kayo dyan ng relationship. Pag tumagal na ang pagsasama, pagdating ng 4 to 10 years, diba, ay nakapag-adjust na kayo. Diba? At imagine tumakbo ng 10 years ang inyong relationship. Ibig sabihin, natutunan mo ng tanggapin kung ano siya. At yung isa rin ay natutunan niya ng tanggapin kung ano siya. Diba? At kung ano-ano man ang kanilang tinatawag na mga pag-uugali at karakteristik, I believe naman sa loob ng 10 years, mga kapatid, ay nakapag-adjust na ang isa't isa. Pero first to third year ay nasa tinatawag na honeymoon stage, adjustment period. Amen? At para ding, para ding tinatawag na magnobyo at magnobya. Magnobyo at magnobya, halos hindi pa nagkakaalaman ng buong sekreto sa buhay. Diba? Hindi pa niya alam lahat ng mga karakteristik. Diba? Ang manifestation pa lang niyan ay flowers and chocolate. Tama, mga kapatid? Puro giving, sharing, fellowship, happiness. Ganun pa yan eh. Paglampas ng third, mga kapatid, ay dyan na lilitaw lahat. Diba? Ng mga pag-uugali. Ganun pala si sister. Ganun pala si brother. Na po, mga kapatid. Pero yan ang stage na kinakailangan mong tanggapin, mga kapatid, ang realidad. Diyan, magmamanifest kung ang vow na iyo sinumpaan ay pag-ibig o hindi. Can you say amen? Dahil kung yan ay pag-ibig, ay handa mong damayan. Handa mong i-accept ang reality. Di ba? Kung ano yung tinatawag na relationship na pinasok mo ngayon. Can you say amen? Hindi po yan parang courtship lang o parang tinatawag na boyfriend and girlfriend. Ay, ganyan ka pala. Ayoko na sa'yo. Yun po ay premature, mga kapatid, na tinatawag na reaction. Can you say amen? Kaya nga, dapat ang kinakasal merong marriage counseling. Meron tinatawag na seminar. Especially sa mga underage o yung masyado pang yung early stage ng marriage. Can you say amen? Kailangan ng counseling. Kailangan ng tinatawag na pagpapatibay ng relationship. Now, mga kapatid, dito po sa verse na ating binasa, dapat malaman ng mga lalaki na ang sarili niya ay hindi niya pag-aari. Ang katawan niya ay hindi niya pag-aari. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao ay hindi lang siya ang tinatawag na may authority. Na-catch up nyo? Kundi may isa pang bahagi ng tinatawag na katawan mo ang nagmamay-ari sa'yo. Yun ang iyong asawa. At sinabi rin dito, ganun din ang babae, dapat malaman nyo
na hindi lang ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili, ng iyong katawan. Kung hindi, meron kang kabiyak. Can you say amen? Na tinatawag na dapat isaalang-alang. So pag kayo ay married na, laging tinatawag na balance. Diba? Hindi lahat ng gugustuhin mo ay yun na ang tinatawag na final. Dapat mong isaalang-alang na meron ka pang bahagi. Let's say, sa pag-uwi, ako naman ang lalaki, maghintay siya kung anong oras ko gusto umuwi. Kung gusto ko umuwi ng 2:00, maghintay siya. Mali yun. Meron kang asawang nag-aalala, nag-iintay sa'yo, nagwo-worried, dapat mong isaalang-alang yun. Can you say amen? Hallelujah. Yun yung tinatawag na lesson na sinabi dito kanina sa Corinthian. Ano yung sinabi sa Corinthian? 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Okay? Let the husband render, okay, unto the wife. Okay? Maliit dito. Asan niya ate tagabasa na Tagalog? Basahin niyo uli. Medyo maliit at madilim. Verse 3 lang. Hello, Mike. 3 and 4 lang tayo. Tagalog. 1 Corinthians 7, 3 and 4. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Makita natin dito sa chapter 7, verse 3, na obligation ng lalaki na ibigay ang tinatawag na nararapat sa babae. Any form, mga kapatid, ng tinatawag na needs. Can you say amen? Ay tungkulin po ng lalaki na i-share sa kanyang wife. Vice versa, the same din ang wife sa kanyang husband. Okay? Pag kailangan niya ng pamalengke, bigyan mo. Pag kailangan niya ng ganito, may gusto siyang bilhin, bigyan mo kung kaya mo. Diba? Kung hindi mo kaya, mga kapatid, ipag-pray mo sapagkat meron kang obligation. Pag pumasok ka sa pag-aasawa, pumasok ka sa obligation. Pumasok ka sa responsibility. Can you say amen? Hindi ka single, sarili mo lang iniintindi mo, pag pumasok ka sa pag-aasawa, yan ay responsibility. Kumuha ka ng isang kakargahin sa buhay. Can you say amen? Na ang pangangailangan niyan ay ipoprovide mo. Dahil ang breadwinner po ay lalaki, hindi ang babae. So dahil sa fallen condition, permissive will, pinipermit po natin partially na ang babae ay magtrabaho. Partial. Hindi siya tinatawag na perfect will. Ang perfect will, ang babae nasa bahay, ang lalaki ang kumakayod, maghanap buhay. Hindi perfect will, mga kapatid. Permissive po, mga kapatid, kapag ang babae ay nagtatrabaho at ang lalaki, mga kapatid, ay nasa bahay. Baliktad yun. Diba? Kaya hindi po yun perfect will. May states ng ganyan ang buhay, papasok ka sa permissive will sa times of trials. Diba? Inuunawa at binibigyan ng biyaya na mensahe. Pero, pag pumasok ka na sa perfect will, dapat po yung lalaki ang sustainer. Yung lalaki ang provider. Kasi ang babae po ang pinakamahinang part. Hindi yan pwede sa trabaho dahil sa trabaho may temptation, may mga tukso, may mga demonyo dyan sa tinatawag na labas. Di ba? Ang babae hindi dapat ma-involve dyan. Ang dapat kahalubilo ng babae ang kanyang anak, ang gawaing bahay at ang pangangailangan sa bahay. Amen ba kayo doon? Sinabi sa message yun. Di ba? So, ang babaeng naghahanap buhay ay malapit sa temptation.
Right? Kasi dapat ikaw ang tinatawag na tumayo bilang ama ng tahanan. Paano po, maliit lang sahod ko, pwede bang tulong kami? Kaya nga, partially, permissive will, pwedeng tulong kayo sa isang panahon. Okay? Pwede nyong gawin yon. Pero ang perfect will, sabi sa message, yung lalaki ang nagbubungkal ng lupa at yung babae ang nandoon sa bahay. Sumpain ang lupa sa iyo, Adan. Hindi kasama si Eva. Ang sinumpa ang lupa kay Adan lang. Ang sinumpa kay Eva ang kanyang sinapupunan, ang panganganak, ang labor pagdating sa pamilya. Na-get nyo? Na-gets nyo? So, ang sinumpa na lupa ay para kay Adan. Kung paano niya patutubuin ang mga bunga ng lupain, kung paano niya i-ingreso yung pera sa kanyang bahay, sa needs ng kanyang pamilya, problema ni Adan yon, hindi problema ni Eva. Ang problema ni Eva ay ang kanyang sambahayan. Diba? Ang pagkain sa pamilya, kung paano ihahanda, ang damit, ang mga anak, diba? Ang discipline sa bahay ay para kay Eva. Ang para kay Adan ay yung needs ng pamilya. Okay? Kaya yun ang pinakasentro ng tinatawag na ministry ni Adan. Susumpain ang lupa para sa iyo, maghihirap ka, at sa pamamagitan ng iyong pawis, kakain ka. Sabi kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa. Can you say amen? Nagpa-headship, mga kapatid, si Adan kay Eva. Kaya na-curse, mga kapatid, ang earth. Pero sana nais ng Diyos tumayo si Adam bilang headship. Hindi si Eva ang headship. Sa fallen condition, ang naging headship si Eva. Nakinig siya sa tinig ng kanyang asawa. Kaya na-curse ang earth. Kasi kung si Adam, hindi siya makikinig sa tinig ng kanyang asawa, meron siyang power and authority. Pwede niyang ispikin. Ayokong magtrabaho, ayokong mapagod. Let there be apples. Let there be wheat. Let there be meat in our house. At yun ay magkakam to pass sapagkat walang sin, walang Paul. Yun ang gusto ng Diyos sana sa time ni Adam. I-ispikin lang ni Adan ang bunga sa lupa, hindi siya mahihirapan. Pero dahil nakinig siya sa tinig ng kanyang asawa, maghihirap ka, Adan, sa pamamagitan ng iyong pawis, kakain ng iyong sambahayan. Hanggang ngayon, tayo ay nasa fallen condition ng earth. Can you say amen? Kaya sa ayaw at sa gustuhin man ng mga kalalakihan, sila ang magpapagod, sila ang magre-raise up. Kaya, ang lalaki, kailangan ibigay niya ang nararapat sa babae sa lahat ng bagay. Can you say amen? Sa kanilang pagsasama, sa kanilang tinatawag na pag-uusap, sa kanilang mga kabuhayan, ay tungkulin niya lahat yon na ibigay. Dahil hindi po siya namumukod. Sabihin ng lalaki, bahala ka sa buhay mo, magtrabaho ka, ito, sarili kong kita. Hindi po uso yon sa message. Diba? Ang property nyo ay magiging conjugal. Sharing. Diba? Yung mga modernong tinatawag na panahon, may account ako, may account ka. Wala tayong pakialaman. Bahala ka sa buhay mo. Paano natupad yung sinabi ng Biblia? Can you say amen? Amen ba kayo doon? Modernong paraan. Diba? So, basta yan, pera natin lahat yan. Pag may pangangailangan, kumuha dyan. Yan yung sinasabi ng Biblia. Okay? So, the same din sa kanilang pagsasama. Diba? Kinakailangan matutuhan ang tinatawag na lalaki na hindi siya ang may kapangyarihan sa kanyang katawan. Kundi ang bahagi din niya ay may kapangyarihan sa kanyang katawan. The same din ang babae, ang may kapangyarihan din sa iyong katawan ay ang iyong asawang lalaki. Can you say amen? Equal ang inyong pagtuturingan at pagbibigayan sa isa't isa. Give and take. Diba? Pag may problema, mag-usap.
Pag hindi nagkasundo, mag-sharing. Pag hindi makonclude ang isang problema, idulog, mga kapatid, sa pastor upang plantsahin ang mga nararapat plantsahin. Can you say amen? At mga nagiging cause ng tinatawag na break-up, di ba? Ay ito, verse 3 and verse 4. Dahil sa ang lalaki nananabang sa asawa, hindi na sila nagtatabi, hindi na sila nagsasama. Yung babae, pinapasok ng demonyo sa utak. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ako ng iba kung ayaw mo. Ang may kasalanan noon, lalaki. Can you say amen? Dahil hindi niya pinunan ang tinatawag na pangangailangan ng kanyang asawang babae. The same din ang asawang babae. Kung sasabihin niya, pagod ako, wala akong pakialam sa buhay mo. Basta outside di ko lambo ka. Divorce tayo 3 years. Yan ay out of the message. Yung lalaki ay hindi problema niyan, mga kapatid, maghanap ng babae. Hindi niya problema yon, mga kapatid. Dahil yan po, kahit hindi naliligo, didikitan yan, mga kapatid, ng tinatawag na mga 1%. Dahil ang babae ay 1%. Mas madali po yan sa kanila, mga kapatid, na gumawa ng kalokohan. Kaya huwag niyong itulak ang inyo-inyong mga asawa sa pagkakasala. I-render niyo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa inyong relationship bilang mag-asawa. Diba? Yan ay nagiging ugat din ng tinatawag na separation. Yan ay nagiging ugat din ng panlalamig ng kanilang relationship. Dapat, amen, kayo ay tinatawag na sweet. Kahit silver anniversary, sweet pa rin kayo. Kahit golden anniversary na, holding hands pa rin kayo. Diba? Kahit uugod-ugod na. Sige. Saan ba tayo kakain? Sa Jollibee ba? Question. Paano, pastor, lulutasin ang problemang nagtatampong asawa? Ang bihira. Kung ikaw ay tinatawag na mga 10 years na relationship nyo, o 5 years up, alam mo na yan kung paano mo lulutasin ang problema ng asawang lalaking nagtatampo. Ayaw sumabay kumain sa amin, pastor. Diba? At parang, vice versa, babaeng nagtatampo at ayaw. Okay? Sabi sa Biblia, mga kapatid, ibalik niyo yung sweetness. Diba? Kasi pag tumatagal ang relationship, wala ka na dyan sa buhay mo. So minsan, napapagod yung lalaki, naglalambing. Gusto niya na, tanungin siya, Han, gusto mo ba ng kape? Gusto mo ba ng massage? Hot towel? Meron dito. Huwag mo kakainin yung hot towel. Naalala ko taga-probinsya. Sinerban siya ng hot towel. Ba't ganyan ang lumpia dito sa Maynila? Ang ganit. Towel yan, Brad. Hindi yan lumpia. So, hot towel, iserve mo. Ay, praise God. Kala ko, ang asawa ko ay wala nang caring sa akin. Yan pala, may caring pa rin after 10 years. So, yan ay part, mga kapatid, ng relationship. Kailangan yung mag-usap. Diba? Nag-uusap ba kayo sa loob ng isang araw o hinahayaan nyo, isang araw hindi na kayo nag-usap? Matulog ka sa buhay mo, sarili ka, matulog ako. Late na ako uuwi. Kahit late na, mag-usap pa rin. Diba? Yan ay isang ikatitibay ng relationship. Paano lulutasin ang tinatawag na tampo ng isang lalaking nagtatampo? Simple lang yan. Diba? Giliwin mo siya. Huwag mong pagmalakihan. Diba? Huwag kang magmataas o magmalaki. Mag-down to the earth ka, tampo eh. Diba? Para pag ikaw naman na nagtatampo, siya naman ang manunuyo sa'yo. Can you say amen? Vice versa yan. Diba? Nagtatampo si brother, di suyuin mo. Give up din yan. Sobra na yata ang panunuyo sa akin ni sister, baka ako'y manhid na yata. Obvious naman na sinusuyo ako. Pag ikaw naman nagtatampo, ikaw naman ang susuyuin ni mister.
Diba? Pag ganun ang nagiging relationship, nagpulbos na ba kayo? Ayan, may pre na pulbos. Nagpabango na kayo. Dito sa kanan, may pabango. Kompleto, di ba? May pabango na, may pulbos pa. Okay, so tuloy natin yung ating kasi baka may inaantok na dyan eh. Okay? So, yun po ang inyong gagawin. Nagtatampong asawa, suyuin. Kasi ang pagsuyo, hindi lang naman ina-applyan kapag courtship. Pwede kung nililigawan ko siya noon. Pero ngayon, never ha. So, applicable pa rin yun. Can you say amen? Nagputian lang ang mga buhok ng konti. Wala nang panunuyo. Part pa rin yan ng tinatawag na relationship. Di ba? Nagkape ka na ba, Han? Ito ang kape. Ganon yung brother. Kakaiba. Mukhang tinatablan to sa mensahe ni pastor. Di ba? So, yun ay part ng tinatawag na relationship. Yun ay part ng tinatawag na marriage life. So, hindi po pwedeng nagtatampo na yung isa, bahala ka sa buhay mo kung magtampo ka. Mali po yun, mga kapatid. Mauuwi po yun sa panlalamig. At ang dulo, magsi-silver anniversary na sana kami. Pero nag-divorce kami. May ganyan pa, mga kapatid. Inabot na ng magsi-silver anniversary na, nag-divorce pa. May ganyan, mga kasaysayan. Nauuwi po sa pride. Pag tumatagal na ang relationship, minsan nauuwi na sa pride. Kailangan wag po. Kailangan press yung relationship kung paano mo siya sinuyo. May ikaw nga tinatawid mo pa ang dagat papuntang Palawan para ligawan lang ako noon. Ngayon nagkaedad na ako, ayaw mo na. Hindi mo na ako sinusuyo. Pinagsisibak mo pa nga kami ng kahoy noon. Grabe ka mag-igib noon. Ngayon, iba na. So, ibalik. Yun tinatawag na sweetness. Pag naglalakad kayo, mag-holding hands kayo. Hindi, bahala ka sa buhay mo dyan. Wag po, mga kapatid. Balik niyo yung sweetness. Pag sasakay sa jeep, alalaya mo. Parang mag-sweetheart. Diba? Alam mo, ginawa yan sa Bible ni Sarah at ni Abraham. May edad na si Sarah at si Abraham. Holding hands. Diba? Nakita sila ng haring si Abimelech. Ano ba itong mga dalagit at binatilyo na to? Diba? Hindi alam ni Abimelech na hari na mag-asawa pala yung dalawa. Nakuha nyo? So, kahit na old age na, sweet pa rin sila, mga kapatid. Yan po ang wag nyong aalisin. Amen. At saludo ako doon sa mga lalaking hindi nananakit. Kasi yung babae kinuha sa puso, tabi ng tadyang, malapit sa puso. Ibig sabihin, minamahal, caring, iniibig. Hindi siya kinuha, mga kapatid, dito sa kamao. O sa siko. Diba? Kinuha siya malapit sa heart. Kaya hindi mo pwede yan dampian. Di bali na ako makurot ng aking asawa, huwag lang akong makakurot. Diba? Kaya yun po, mga kapatid, ang tinatawag na revelation doon. Pwede kayo minsan sa asar, sa inis ng inyong asawa, makurot kayo o matula kayo. Pero sa mga lalaki, huwag niyong gagawin yan. Diba? Dahil kayo ay original creation. Bakit, pastor, kami bang babae? Hindi original creation. Ngayon nang na-born again kayo, original na kayo. Pero na hindi pa kayo na-born again, byproduct lang kayo. Ito po ang katotohanan na hindi natin matatakasan. Kapag hindi pa kayo naboborn again dito sa mensahe, hindi kayo original creation. Kagaya ng isang inahing manok, let there be hen. Original creation yun. Kak, 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 kak. O, lilitaw yung hen. Kayong babae, hindi. Hindi sinabi ng Diyos, let there be woman. And there was woman. Hindi ganon. Walang ganon na nangyari. Walang direktang creation sa babae. Ang direktang creation, lalaki muna. Nasaan ang babae nang nilikha si Adan? Asan kayo, mga babae, nang nilikha si Adan? Wala. Nandoon pa kayo sa rib. Diba? Nasa rib pa kayo ng inyong mga asawa. So dahil si Adan
it is not lawful for a man to be alone, kinuha niya yung rib, kapirasong tadyang, binalot ng flesh, at sabi gano'n ng Diyos, ang babaeng ito'y bahagi mo at kinuha sa'yo, siya ay flesh of your flesh at bone of your bone, tatawagin mo siyang babae mula ngayon. So, ang original creation pala, lalaki. Ang babae, ang tawag doon ay byproduct. Pag hindi born again, hybrid creation. Diba? Ang bigat. Bakit tinawag na hybrid creation? Kaya niyang mag-anak eh. Pagka-anak, ilagay sa kahon at umalis. Kayang gawin niya ng isang babae na hindi ina. Na hindi ina. Nakuha nyo? Ang ibig ko sabihin, hybrid. Kaya niyang pag-anak, benta. Para may pambili ng make-up. Kayang gawin yan, mga kapatid, ng isang babaeng hindi ina. Ang tawag po doon, hybrid. Pero ang tunay na ina, yun ay byproduct, part ng original creation. Meron siyang tinatawag na amor. At hindi niya magagawa na umiiyak yung kanyang anak. At siya ay panay tong-its at panay, di ba, gawaing sanlibutan. Hindi niya magagawa. Mahahabag siya. Yan ay original creation. Yan ay tinatawag na part ng original creation. Dahil meron siyang amor, meron siyang caring. Kaya dito sa message, wala pong dahilan na mga kababaihan ay magmalaki o magmataas sa inyong mga asawa. Ano man ang sukat ng inyong mga asawa, ay sukat nyo yan. Can you say amen? Kaya ang problem, mga kapatid, na sinasabi natin, paano yan, pastor? Ako college. Siya grade 1. Pinagtiyap kayo ng Diyos eh. Pinagtagpo kayo at pinagbunga ang inyong pagsasama, matutuhan niyong mahalin ang isa't isa at ang inyong mga katatayuan sa buhay at mag-adjust sa inyong relationship. Can you say amen? Pag ang babae talaga medyo mataas ang naabot sa edukasyon at galing siya sa isang smarting pamilya, nakapag-asawa ng isang humble na lalaki na magbubukid ang nature, hindi literal na magbubukid. Ibig sabihin, sobrang bait down to the earth. Magkakaroon po yan ng problema pagdating sa tinatawag na decision and rulership. Kaya napakahalaga, mga kapatid, message na kayo na pag-aralan nyo na mag-balance, mag-unawaan, mag-give and take. Diba? Sa inyong mga decision making. Diba? So, kapag merong isang bagay na talaga namang mali para sa isip ng isang babae, ang naging pagpapasya ng isang lalaki, pag-usapan nyo yung sikreto. Diba? Pwede namang isuko yan ng lalaki, mag-usap lang sila. Sige nga, pakita mo nga sa akin ang mga pruweba na mali ako. Okay. Ito naman ang pruweba na tama ako. Pag lumitaw, mga kapatid, na yung totoo lang, and you say amen, meron talagang totoo lang eh. Diba? Han, tama ka nga. Sige, yan ang ating gawin. Hindi naman ibig sabihin, dinominahan ka na ng babae nun. Meron lang tinatawag na katotohanan na unang nag-plus sa kanya. Nakuha nyo? Pinag-uusapan nyo naman ng maayos yon, hindi yun ibig sabihin denominahan ka. Kasi pinag-usapan yun dalawa. Nag-agree kayo. O sige na nga, yan na lang ang ating gagawin. Nag-agree kayo eh. Pero yung sabihin ng babae, huwag ka nang mga tuwiran, ito na ang tama, wala ka nang kailangan pang gawin, ito na ang absolute. Yun naman po ang mali. Dahil walang agreement na naganap. Diba? Nadominahan ang lalaki sa issue na yun. Kasi hindi niya kinuha yung consent mo eh. Hindi kayo nag-usap eh. Pero kung nag-usap muna kayong dalawa sa isang certain thing o problem at pinagkasunduan nyo ng bawat isa na yun ang inyong gagawin, ay hindi po yun dominating. Pinagkasunduan nyo. Parang sa church. Mga kapatid, ano ba suggestion nyo? Kinuha ng pastor.
Sinabi ko rin ang aking suggestion. Okay, parehong magandang ating suggestion. O atin ang pagkasunduin. O, ganun din yun sa church. Diba? Ganun din yun sa inyong family na relationship. Huwag isipin ng babae na mas magaling siyang diamak sa lalaki. May mga pagkakataon, diba, na tumatama ka. Sabi nga ni Barbanam, there are more women purporting to have a revelation than men. Sabi niya ganon. But, sabi niya ganon, I deny by the infallible word of God na ang gagamitin niya sa panahon na to ay babae. Sinabi ni Barbanam yun. Ang gagamitin niya ay lalaki. Pero hindi natin maitatanggi na mas maraming kapahayagan na dumadating sa babae at ginagamit karamihan ay mga babae. Pero nais kong sabihin sa inyo na ang mga kababaihan ay dapat manahimik sa iglesia at makinig sila sa mga kalalakihan. Ni-rebuke ni Barbanam. Kaya the same din sa pamilya, mas maraming pumuputok na tama minsan sa isip ng mga kababaihan. At minsan ang mga kalalakihan ay unaware sa mga bagay na yon. Ang gawin nyo bilang mga kalalakihan, kung tama yon, wag nyong bakbakan, agrihan nyo. Kasi yon ay lumampas lang sa ulo mo. Hindi mo nabigyan ng tinatawag na importansya. Kasi naka-mindset ang lalaki sa labas, sa mga problema, sa mga pangangailangan. Pagdating sa mga loob ng bahay, ang madalas na nakakakita niyan, babae. Nakuha nyo, mga kapatid? Pagdating sa kaayusan, pagdating sa order, sa mga pinggan, sala, lahat na maayos sa bahay, hindi ako pwedeng umalma kay Sister Angel. Sabihin, ako ang tama, ito ang kailangan na ayos. Sasabihin ko, yan ay ministry mo. Yan ang mangyari. Ministry mo yan eh. Diba? Sa ganung paraan, mga kapatid, nalalaman mo yung line of duty. Hindi na kosyon ng pag-aaway na, di ako lalaki, ako dapat masunod dito sa labada. Labada na yan. Ibigay mo na sa babae, alam niya na ang gagawin yan. Diba? Kusina na yan, ipaubaya mo na sa kanya. Diba? Baka nag-overlap ka na ng ministry, lahat gusto mo nang gawin. Kusina na nga eh. Kaayusan na nga sa bahay, paubaya mo na sa kanya. Diba? Kaayusan. Dahil yun ay pambahay, alam niya na yon. Hindi na yung pagmumulan ng malaking gulo. Diba? So, kung darating ang mga problema sa mga decision making, sa pagpapasya, mag-usap. So, bilang isang lalaki, aking mapapayo, kung alanganin ka sa tinatawag na magiging decision mo sa pamilya mo, consult the elder. Pastor, medyo kinakabahan ako eh. Naipasa sa Senado itong batas na to. Baka ako'y mabakbakan. Ano po ba ang masasabi mo sa tinatawag na panukalang ito? Kasi baka si Senadora ay bakbakan ako. Kaya consult your pastor. Pag medyo tagilid at kinakabahan ka sa tinatawag na ipipresenta mong panukala sa bahay. Pero kung may harmony na kayo na mag-asawa, wala nang problema yun. Hindi na kailangan paratingin sa akin. Pero pag wala pang harmony na ganon, kinakabahan ka, may doubt ka, na baka bakbakan ka, consult the elder. Amen? Pag nasabi niya sa akin, sa biyaya ng Panginoon ay mapagpayuhan kayo ng tama, maibigay ang tamang final say sa problema, then mag-usap kayo ng inyong asawa. I-present mo, i-quote mo ang pastor. Kasi wag niyo naman akong i-quote kung hindi niyo naman sa akin hindi galing yung salita. Kasi baka mamaya, sabi yan ni pastor. Then, nagtanong ngayon yung asawang babae, pastor, kumonsulta po ba si brother sa ganito? Naku, wala. Ay, lagot ka ngayon sa asawa mo. Sinungaling ka. Sabi mo, sabi ni pastor, ha? See? Kaya kinakailangan, consult the elder. Pagdating sa matinding problema. Pero actually, kung grabe ang harmony niyo mag-asawa, pwede niyo na yun ayusin. Ay, hindi niyo na itanong din sa akin. Pero kung talagang umiinit ang debatehan sa Senado, consult your pastor. I believe naman na si Lord i-guide tayo sa tamang pagpapayo pagdating sa problema ninyo.
Can you say amen? Yung word po, mga kapatid, na obey your husband in all things if it is according to the word. Kasi kung hindi naman, ang husband mo naman, sabi niya, ako ang headship, preaching ni pastor niyan. Oli ka, tumagay muna tayo dito. Ako ang headship eh. Wala po sa Bible yun. Hindi mo na headship yun. Kasi labag na yon sa salita. Can you say amen? Magpapasakop lang ang babae ng buong pagpapasakop sa asawang lalaki kung ito ay sinasaad ng salita. Diba? Kaya nagiging tinatawag na lapastangan ng babae sa asawang lalaki pag ang argumento nila ay labag sa salita. Kailangan mo yung ipanalangin. Huwag mong pilitin. Dahil hindi kayo magkakasundo, dahil hindi pa siya sumasampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, ako ang Kristiyanong nauna, ikaw hindi pa. Ako ang masusunod. Huwag mo siyang puwersahin. Intayin mo siyang maunawaan niya ang mga bagay-bagay na yon na may pag-ibig at pagtitiis. Can you say amen? Yun po, mga kapatid, mapipreserve ang relationship. Okay? So, doon sa mga puntong lumilitaw, parang ikaw ang palaging tama. Okay? Pagdating sa mga decision making, parang laging mabagal ang reaksyon ni brother. So, ganito po, mga kapatid, ang magiging case. So, yung brother ay laging makipag-fellowship sa mga elder. Di ba? Lagi siyang, para maano siya, ma-anoint. Ma-anoint siya ng wisdom. Ma-anoint siya ng authority. Can you say amen? Ma-anoint siya ng tinatawag na experience. Wala naman pong masama doon, mga kapatid, sa sharing. Diba? Then, pagbalik mo sa, diba? May authority ka ng dala. Hindi yung kamay na bakal, kundi grace. Diba? By God's grace, na-reveal sa akin ang mensahe. May point ka eh. Ayan ang approach. May point ka sa sinasabi mo. Kasi ayaw din ng babae kaagad na binabakbakan mo kaagad siya. Diba? Bigyan mo naman ng pasakali. Alam mo, Han, may point ka. Yan naman, ganon? Makikinig siya ngayon sa'yo, sasabihin mo. Pero antimano sabihin mo, wala ka talaga 1% ka lang talaga Wala na po, maaway na yon. Kailangan iaano mo rin siya. Bibigyan mo rin siya ng tinatawag na parang bahagi. Diba sa kanyang mga sinasabi. Kasi ang isang panukala, may portion din dyan na katotohanan. Can you say amen? I believe with all my heart na ang mga kalalakihan dapat maging strong sila sa kanilang mga decision making na lalo na ito ay totoo. Amen? Sa bahay. Minsan, mga kapatid, may mga decision, sabihin ng lalaki, sa tingin ko parang hindi isa-success. Bakit? Propeta ka ba? Nalalaman mo ba ang future? Yun lang ang nararamdaman ko. Nagbabibrate Pero sige, para wala tayong gulo, para wala tayong problema, sige, go on. Then, pagtakbo ng panon, oo nga. Tama ka nga. Tama nga yung sinasabi mo. Lagi, mga kapatid, ang ino-honor ng Diyos, lalaki. Kasi kung hindi, mga kapatid, ang magiging headship, feminine. Ang headship po ay masculine. Di ba? Masculine lagi ang tinatawag na headship. Maging sa tinatawag na bride and groom. Ang groom ang masculine. Siya ang headship. Di ba? Maging sa flesh, ang headship ng flesh ay ang spirit. Ang Holy Spirit. Ang flesh ay dapat magpa-subject sa spirit. Kaya kung gano'n ang mga nangyayari, 1, 2, 3, dapat matuto ang mga babae, binibindi ka ang tinig ng lalaki. Ilang beses na kitang pinagbigyan? Sige. Marami na Ano naman nangyayari? Palpak di ba? Umikot lang tayo sa Egypt, sa wilderness. Para lang hindi tayo mag-away, pagbigyan lang kita. Pero ano nangyari sa atin sa wilderness? Nag-wander lang tayo. So, ang in-honor ng Diyos, yung tinig ko.
Dahil ako ang husband. Can you say amen? Paano malalaman ng babae yun na in-honor ng Diyos yung tinig ng asawa? Dahil hindi nag-success yung mga panukala ng babae. Ang binindika yung panukala ng lalaki. Can you say, maraming instances yan, mga kapatid, sa buhay. Kaya dapat ay pag-uusap. Laging nag-uusap ang babae at lalaki sa kanilang mga decision making. Hindi pa-debate ang pag-uusap. Hindi yung parang mainitan na kagad ang debatehan. Hindi. Kalmado. Yun po, mga kapatid, ang mga paraan diyan. Matuto din, mga kapatid, ang babae manuyo. Pag talagang nagtampo yung lalaki. Okay? At ang lalaki, matuto ding manuyo kahit na headship ka. Uwian mo ng tinatawag na makdo. Ba, may pamakdo ka pa, ha? Diba? Uwian mo lang. Diba? Kasi sabi, ang regalo ay nakapagpapahinuhod ng puso. Totoo yan, mga kapatid. Diba? Ang regalo ay nakapagpapahinuhod ng puso. Asawa mo yan. Niregaluhan mo, mababawasan ng ilang porsyento yung asar niyan. Pasalamat ka, may dala kang french fries. Kung hindi, nako, hindi ka makakatuloy. So, joke lang yon. Merong pagpapahinuhod, pag-aamo. Can you say amen? So, wag pabutin ng gabi ang problema. Sa walang kibuan kami. Bahala ka dyan. Dito ako, hindi po pwede yun. Kailangan bago kayo matulog, mag-open na kayo ng problema sa isa't isa. Diba? Kung ayaw mag-give up, minsan madalas ang babae hindi nag-I'm sorry yan. Hindi nag-I'm wrong yan. Minsan ang lalaki pa ang nag-I'm wrong. Diba? Kasi mas malawak ang lalaki. Kaya kang sakyan yan. Marami na tayong pag-aaway, nakakahalata ako. Puro ako nag-I'm wrong, Diba? Kasi ang lalaki ang tinatawag na headship, siya ang aabot. Aabutin na lang. Sige, unahan mo muna mag-I'm wrong. Pag nagkasundo na kayo, saka mo i-correct. Ikaw, ako pa nauna, Pero yung totoo, ikaw mali. Tatawa na lang ang babae dahil hindi na siya galit. Diba? Meron ng forgiveness doon na magaganap. Can you say amen? Nasa inyong relationship. Sabi nyo, lalaki kayo, hindi kayo nagbuhat ng kamay, ni kurot, kahit konti. Pero sino dito na lalaki na hindi nakatikim ng kurot sa asawa? Wala, halos lahat tayo nakurot. Diba? Tama ba yung sinasabi ko? Pero tayo hindi natin nagawa ni konting kurot man lang. Pero tayo nakatikim ng kurot. Di ba? Sa ating mga asawa. Bakit, mga kapatid? Bakit? Kasi dahil sila ay byproduct. Ang mga kalalakihan ang tinatawag na original creation. Di ba sinasabi, Pastor, hindi ko talaga nagawa magbuhat ng kamay. Kahit hinlalaki, hindi ko nakurot. Maganda yon. Pero ang babae, hindi niya maipapromise yun. Di ba? Hindi niya maipapromise yun. Pag naasar din yan, kahit na, ito maliit lang naman, hindi naman talaga ako galit na galit. Ito, kurot lang na maliit. Mas masakit yun. Yung kurot na maliit. Dahil sila, mga kapatid, ay yung patience nila, hindi parehas ng patience natin. Yung temperance sa mga babae, hindi parehas ng temperance natin. Can you say amen? Kaya kinakailangan, mas mahaba ang patience ng lalaki. Mas mahaba ang temperance ng lalaki kaysa sa babae. Iyon ang tinatawag na balance na relationship. Pag ang babae ang mas mahaba ang patience, mas mahaba ang pagtitiis ng babae kaysa sa lalaki, talagang yun ang pagkakadesign. Diba? Weakest link yung lalaki. Diba? At ang magtitiis, may ganun pong relationship. Sabihin ng babae, kung hindi lang talaga mahal ko ang lalaking ito, hindi ko na pagtitiisan. Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, inunawa ko sa lahat ng bagay. Martir yung babaeng yung bride yun.
At yung lalaki, bride din. Kaya nga binigyan siya ng ganong klaseng bride eh. Kasi mapapahamak siya eh. Kung mapapangasawa niya, walang pagtitimpi. Kagaya niya, hiwalay ka agad yun. Divorce ka agad yun, wala pang 1 buwan. So kung bride ka, ihahanap ka ng Diyos, mga kapatid, ng right couple na handang maging martir para sa pag-uugali mo. Ganun talaga yun. Kaya, purihin na ating Panginoon, nakita ko yan sa ilalim ng langit na may mga ganyang relationship tumatagal dahil ang Diyos tinatapatan niya lang. Diba? Yung pangangailangan ng bride para hindi masepyak, hindi ma-divide yung family. So, bakit may mga pamilyang ang aga-agad, separated agad? It wasn't His perfect will. Diba? Nagkaroon ng relationship, hindi perfect will. Diba? Ang perfect will doon, iluwal lang yung sanggol. Pagkatapos, wala na. Can you say amen? May mga ganong sitwasyon. Diba? Meron sa atin na ikaw, inanak ka, hindi doon sa first parent, diba? Ikaw ay parang bastard child, pero bride ka. Yun ang perfect will doon. Ilitaw ang bride. Can you say amen? Pero yung relationship ng papa mo at mama mo, it wasn't His perfect will. Kasi hindi nagtagal eh. Diba? Can you say amen? Then makakasumpong yung magulang mo ng another life, doon magtatagal siya, yun yung akma na partner. Hala, hindi sila nagtagpo sa takdang panahon. Kaya hindi natin ginajudge ang mga case-to-case basis. Ang ating tinitingnan dyan ay biyaya ng Diyos kung paano lumitaw ang seed, ang bride sa kanyang takdang kapanahunan. Now, sa tinatawag na couples, kailangan mga kapatid na ang babae ay pasensyosa, pag ang lalaki ay ginabi ng konti, kinakailangan meron din siyang grace. Bigyan niya ng benefits of the doubt pag lumampas sa oras. Kung may faith ka sa asawa mo. Pero kung wala kang faith sa asawa mo, sigurado ang takbo ng usapan nyo, bakit ka ginabi? Yan na yun. Sumideline ka, no? Ayan na yun, ganun ang takbo ng usapan noon. At mapipikon ng lalaki. Away na yun. Can you say amen? I-consider ang mga sitwasyon sa buhay. Kaya yun po, mga kapatid, ang gagawin natin para ma-preserve ang inyong relationship. Ang hirap pong masira. Kung 20 years, 30 years na relationship, 15 years, o kahit 10 years lang, 5 years lang, ang hirap magbuo ng relationship, tapos masesepyak, mawawasak. Ang dudurugin yung puso, napakarami. Diba? Yung kasal at diborsyo, pag naganap yun, isipin nyo, ang dudurugin yung puso, napakarami. Puso ng nanay nyo, puso ng tatay nyo. Siyempre, may mga apo yun na napamahal sa mga anak nyo. Diba? May manugang yun na napamahal sa asawa mo. Diba? Magkabalae na nagkasundo na. Mag-apo, maglolo, maglola. Isipin mo, i-consider mo yung magiging epekto ng tinatawag na marriage o yung diborsyo, paghihiwalay. Maraming maapektohang sugat na damdamin. Diba? Para pong sugat yun. Hindi na gumagaling. Diba? Na sa tuwing maaalala mo yung ganong sitwasyon, parang may pumapako doon. Gumaganon yun. Yun yung epekto. Kaya, yun po, nasa message tayo, maging prayerful sa mga couple sa paghanap ng kanilang partner sa buhay. Hindi lang outward ang tinitignan nyo, hindi maganda, hindi maputi, hindi cute eh. Hindi kasi pogi, pastor, kaya siya ang pinili. No, ang tignan mo, karakter. Ang tignan mo ay kung believer, born again. Diba? At matured. Doon, mga kapatid, magiging successful ang iyong married life. Now, sa mga couple, sabi sa Biblia, nasa verse, ano yung binasa mo? Verse 4. Pakibasa, Brad, yung verse 4. Corinthians, chapter 7, ano ba yun?
Chapter 7, 1 verse Corinthians chapter 7, verse 4 ba yun? Opo. Sige, Brad. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ba't sinabi ng Bible yan na ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan? Kasi hindi na kayo dalawa. Kayo ay isa na. Sa oras na kayo pinanalangin at binasbasan, hindi na kayo dalawang sangkap. Kayo ay isa na. Nakuha nyo, mga kapatid? Hindi na kinakailangan pang magtalo, magdebate ang dalawa. Nasabihin niya, hindi ako, kakaiba talaga ako Royal seed talaga ako. Ako'y maharlikang binhi, ikay mahirap na binhi. Alisin mo na sa isip mo yun, mga kapatid, yung mga ganong konteksto. Diba? Once na kayo'y kinasal na at nag-asawa na, isa na kayo. Diba? Soul of your soul, life of your life, flesh of your flesh, bone of your bone. Ang kapintasan ng asawa mo ay kapintasan mo na rin. Pag sinabi mong mahina siya, ako malakas, mahina ka pa rin. Kasi may sangkap kang mahina. Can you say amen? Sinabi ng lalaki, ako malakas, siya mahina, palpak yan. Pinangungwento ang kahinaan ng kanyang asawa. There's something wrong din dahil hindi pa reveal sa kanila na sila ay isa na. Pag kayo kinasal, sinabi ng ng pastor, mula sa araw na to, kayo ay isa na, iiwan ng babae ang kanyang magulang, sasama sa kanyang lalaki, sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Yung revelation na yon na magiging isang laman, aalisin nyo na yung mindsetting na kanya-kanya tayo. Aalisin nyo na yon, mga kapatid. Ang ipe-preserve nyo sa inyong fellowship na kayo ay iisa na sa lahat. Iisa na sa lahat ng pagsasaluhan, iisa na sa lahat ng magiging desisyon, iisa na sa lahat ng magiging tagumpay, iisa na sa magiging kabiguan, iisa na sa magiging kasawian, damay-damay na kayo ron. Diba? Once na kayo ay binasbasan at naging isang pamilya, magkakaramay na kayo doon. Diba? Kagaya ng istorya ng one for all for one. Diba? Kuyog yun, mga kapatid. Yun ang mangyayari doon. Dahil inisa na kayo Diba? Kung ano na ang maging desisyon ng isa sa sambahayan, yun na. Pag-uusapan yun. Amen? Hindi niya sasabihin, talagang palpak talaga ang naging desisyon mo. Sumablay. Talagang mas maganda talaga kung ako ang magdedesisyon. So, isipin niyo yun, mga kapatid, na nagbubukod na naman kayo ng tinatawag na kaunawaan. Kinakailangan laging isa lang ang inyong kaunawaan. Can you say amen? Hallelujah. Pag ang isang panukala, huwag nyo kaagad tayuan. Panukala pa lang, pareho kayo Anong panukala mo, madam? Eto po. Anong panukala mo, sir? Eto po. Panukala pa lang yon, subject to correction. Nakukuha nyo, mga kapatid? Ba't nagkakaroon ng pag-aaway? May isang panukala, tinayuan mo na, eto na talaga, dapat mangyari. Paano kung mali? Mauuwi kayo sa tinatawag na pagtatalo. Kaya pag may panukala, isipin mo na ang panukala mo ay subject to correction pa rin. Can you say amen? Vice versa. Kung gano'n ang inyong kaunawaan sa isa't isa, ay matututuan niyong tumanggap ng kamalian at matututuan niyong tanggapin kung ano ang katotohanan. Can you say amen? Hindi po, mga kapatid natin, pinapaira lang na porkit headship ka, ay gagamitin mo na yung kamay na bakal na humanism. Headship ako headship ako. Ako headship hindi po pwede yun. Diba? Ako headship ito ang tatayuan natin. Hindi po ganun. Humanism yun. Mauuwi yun sa humanism. Flesh yun. Headship is revelation. Headship is love. Headship is caring. Headship
is sharing. Kinakailangan maluwag sa puso na natatanggap ng partner mo ang sineshare mong panukala. Yun ang headship. Hindi dinaan sa pilit. Di ba? Hindi mo pwedeng daanin sa pilit ang iyong tinatawag na mga panukala. Dahil yon ay magiging isang tinatawag na grudges. Pagtagal. Ikaw, tumahimik lang ako eh. Pero totoo talaga, negative talaga eh, yung ginawa mo, di ba? Kasi nadaan sa pilit. Pero kaya yan ay nadaan sa pag-uusap, hindi sa pilit na bagay, kabiguan o tagumpay, matututunan yung tanggapin pareho. Kasi pinagkaisahan nyo. Okay ba yon mga kapatid? Ang isang bagay ng husband and wife, pinagkaisahan nyo ang isang panukala. Ang naging resulta ay kabiguan, tatawa na lang kayong dalawa. Palpak talaga yung ating naging desisyon, no? Kasi pinagkaisahan natin eh. Walang sisisihin. Walang aawayin dahil isang laman kayo. Can you say amen? Pag nasasaktan yung kalingkingan, masasaktan yung buong katawan. Di ba? Kaya yung method ng tinatawag na pag may sakit, putol, mga kapatid, ang mangyayari po sa iyo, walang matitira sa katawan mo. Di ba? Magiging inutil ka. Ito, masakit tong hinlilit ko, putol. Itong hinlalaki ko, may ingron, putol. Wala pong mangyayari. Ano yun? Diabetic? So, meron pong curing and healing. Di ba? One body, one faith, one revelation. Magkasundo kayo sa isang panukala at pag yan pinanalyze nyo, kung kanino man nagmula ang suggestion na yon, hindi mo nasisisihin yon. Oh, pinagkaisahan natin, di ba? Nag-agree ka naman. Oo nga, palpak talaga yung ating naging masaya kayo. Can you say amen? So, ang pagtatalo, hindi pinatatagal ng 30 taon. Yun ay bitterness. Ang bride ay walang bitterness. Diba? Tatalunin ka ng tinatawag na pagano. Diba? Nang hitin. Ang hitin, pag nagalit ngayon lang yun, mamaya wala na. Nasubukan ko mga kapatid Sa Japan may nakasagutan akong Hapon, makulit. Makulit, ano yun? Tinuturuan ako, ganun. Pinapakialaman ako na hindi niya yun linya, dito siya, tingin, ganun ang ganun. Pinagtanggol ako ng isang doon, nagsalita. Intindi mo na lang yung linya mo, salitang Hapon. Wag mo na kasi siyang pakialaman, hindi mo na siya linya. Di nagalit siya dahil na-rebuke siya. Kala ko galit na galit. Pagdating sa kantin, inaalok ako ng gatas. Buti pa itong mga ganito, wala mga bitterness Wala na sa kanila. Kung ano yung pinagtaluan nyo ng ilang oras, wala na sa kanila. Ganun pala yung mga hitin. Minsan ang bride, iniipon pa. Tinatanim pa, tumatagal pa. Kaya sabi ng message, mga kapatid, matatalo ka ng mga hitin. Dahil ang bride, walang abdo. Hindi niya matatagalan na ma-stuck sa kanyang heart ang tinatawag na bitterness. Kailangan i-release niya na agad. Can you say amen? Kaya sa mga pagsasama, kinakailangan black and white kayo. Diba? Maging honest kayo sa isa't isa. I-respect nyo ang virtue ng inyong marriage. Paano yun? Ano bang ibig mo sabihin, Pastor? I-respect ang virtue ng inyong marriage. Galangin nyo ang vow nyo sa isa't isa. Can you say amen? Huwag kayong mag-fornicate. Huwag kayong, anong tawag dito? Magpa-cute. Kung babae kayo, may asawa na kayong lalaki, huwag na kayo magpa-cute sa iba. Stay with your husband. Kung ang pag-aaway nyo lagi sa text, ibigay nyo sa akin yan, cellphone na yan, at kukumpiskahin natin. Dahil marami nang winasak na pamilya, yan text na yan. So, ang cellphone para sa matured. Dahil ang matured, kaya niyang gamitin niya ng tama. Pag hindi ka matured sa cellphone, kung sino-sino ite-text mo. Diba? Pag nabasa ng asawa, may nagpapakyut sa'yo, Tinatago mo yung cellphone mo,
May sarili ka SIM card, Akin na nga yan SIM card mo. Ayoko. Benefit of the doubt na yon. Pag kinuha ng babae ang cellphone mo, ayaw mong ibigay. May tinatago ka yata, brother, sister, ayaw mong ipabasa yung nag-text sa'yo. Sa amin po, sa pamilya, walang ganyan. Yung cellphone, nakalapag. Cellphone ng bayan, kahit kepaw. Sino yung ka-text mo? Nasabihin ng mami niya. Ayan, basahin nyo. Hindi naman binubura yan Ganon sa amin. Walang secret. Walang ganon sa amin. Yung mahilig mag-secret sa amin, wala nang cellphone. Wala nang cellphone yun. Yung mahilig mag-secret. Kanselado ang cellphone. Yung mga may cellphone sa amin, walang secret. Cellphone ang bayan yan. Lahat pwede makitext dyan. Walang burahan yan. Mababasa mo dyan. Lahat ng conversation, pati sa internet. Bawal sa amin mag-ano-ano sa internet, mga nude, mga bastos na tube. Hindi pwede. Mababasa yan Hindi pwede sa amin yung mga ganyan-ganyan. Kasi open book yan lahat. Walang privacy sa amin. Can you say amen? Pag ganyan kayo mag-asawa, walang secret sa inyo, tatatag ang relationship nyo. Walang lihiman Mawawala ang duda at benefits of the doubt. Kahit malate siya ng ilang oras, alam ko naman, wala ka namang ibang tinext Can you say amen? Kung tanongin ka, di sagutin mo na maayos. Dahil anumang kasalanan, pag tinago mo, lilitaw to. Meron bang apoy na walang usok? Itago mo man ang apoy, kahit anong ipit mo sa apoy, uusok pa rin. Diba? Kaya maging honest kayo sa isa't isa. Mga lalaki, mga sweet lover, maging honest kayo, sweet driver, sa inyong mga asawang babae. Kahit tumataba na, pastor, kahit tumataba, be honest. Kahit tumatanda na sila, pastor, be honest sa inyong mga asawa. Amen? Ganon din ang mga asawang babae, be honest to your husband. Sapagkat yan ay virtue ng inyong relationship. Can you say amen? Kaya yun po ay pinipreserve natin yung tinatawag na harmony ng relationship sa isa't isa. So, magiging happy ang family, walang away. Kasi pag ang anak nyo, naririnig kayo nag-aaway-away, gaganyan nyo. Ano naman to sila mama, away ng away? Ano ba sila papa, away ng away to? Diba? Makukompuse yun. Mame, tumatawid yun, nag-iisip, masagasaan yun. Kaisip, sino may kasalanan? Diba? Si mama, si papa. Kaya pag nag-aaway kayo, itago nyo sa pamilya. Huwag nyo ipapaano ang mga bata. Secret. Nag-usap kayo ng tahimik. Diba? Walang kinalaman doon ang mga anak. Can you say amen? So every week, dapat lalabas ang pamilya. Family bonding. Lalabas ang pamilya. Mamasyal kayo. Pastor, mahal ang bilihin. Maraming libre dyan. Diba? Maraming park dyan na libre. Peaceball lang. Okay na yun. Diba? Bakit? Ano ba meron doon, pastor? Bonding. Pag-uusap. Nakukuha nyo, mahalaga yun. Yung pag-uusap. Ayan nga, pastor, 1 taon na kami hindi nagkikibuan Walang kwentang pamilya yon. Hiwalay na yon sa pasimula pa lang. 1 buwan na nga kami hindi nag-uusap niyan, pastor. Wala na yon, hiwalay na yon. Diba? Pakitang tao na lang yon na nagsasama-sama kayo. Ang tunay na relationship, araw-araw, oras-oras nag-uusap. Diba? So, minsan kayo lang mag-asawa, iwan nyo yung mga baby. Alis kayo. Okay lang yun. Part yun ng inyong tinatawag na bonding relationship. Kaya nga ngayon, may family day tayo, once a month, family day. Lahat ng mga kapamilya nandito. Ama, di ba? Nagsasalo-salo tayo rito, nag-uusap-usap sa mga problema. Kaya lang, sa preaching ko ngayon, mukhang wala nang magtatanong. Pero mas maganda kung may magtatanong. Direct na problema. Kaya sabi ko sa inyo, magpasa kayo ng mga papel para secret. Pero kung may boldness kayo, tayo kayo dyan, may microphone. Pastor, ganito problema namin sa pamilya. Isang pamilya na po tayo, wag na kayong mahiya.
Diba? Okay ba yon? Magtatanong ba kayo ngayon? Andiyan si brother, hindi ba kayo mahihiya o matatakot? Huwag kayo mahiya o huwag kayo matakot. Lalapatan natin yan ng eksaktong sagot sa tulong ng Panginoon. Konting minuto na lang tayo. So tayo ay tatayo, tayo ay mananalangin, tapos dadako tayo sa Q&A. Kung may question kayo, ay wag po kayong mahiya. Okay, let's tumayo muna tayo at tayo mag-pray sa ating preaching. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga problem na natakel mo sa pamamagitan ng message. Ito man ay na maging correction, rebuke, paalala sa amin, ay matutuwa naming tanggapin ito ng mayroong pagpapahinuhod upang ang lahat ng aming mga sugat at karamdaman ay magsigaling. Kabagan mo po mga couples ngayong hapon na sana ay lalo pang maging matibay ang kanilang relationship sa message na to at sa kanilang pamilya, na maging patotoo ang message sa kanilang pamilya. Kabagan mo po ang mga kapatiran na ito at pagbungayin mo po ng tagumpay ang lahat ng relationship nila ngayon. Kaya kinukomit ko po sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng anointing, authority ng message na to, kung mayroong mangsin sa aming kalagitnaan, mangibabaw ang forgiveness at pagpapatawad. Mangibabaw ang pagsisisi sa bawat isa, sa bawat couples. Hallelujah, sa hapong ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Kung sa hapong ito, may nagawa kang kamalian sa iyong couples, sa iyong kabiyak, kausapin mo siya ng lihim. Diba? Manalangin kayo, mag-holding hands kayo. Han, ganitong nagawa ko. Maaring ito'y nakapagdulot ng reproach sa iyo, sa atin. Ipatawad mo. Ito ang day of confession. Ito ang day of repentance. Ito ang day of forgiveness. Ang family day ay day of forgiveness, day of repentance, at day of reconciliation. Kaya anuman ang ating nagawa sa ating couple, na heart yata kitahan, minsan, strong ako magsalita. Mag-usap kayo ngayong hapon. Can you say amen? Diba? Magpe-pray tayo. Exclusive para sa mga couples na dumaan sa tinatawag na bagyo ng buhay ang kanilang relationship. Willing po ba kayo? Pupunta kayo dito sa harap? Kung binagyo ang buhay ng inyong relationship, na tila lulubog kami, pastor, sa mga nagdaang panahon. Pero ngayon, na-touch mo sa message, kailangan pala ang forgiveness, kailangan pala ang repentance sa bawat isa, kailangan pala ang pag-uunawaan. Pray for us, pastor. Amen. Willing po ba tayo na yan ang ating gawin? Okay. Bago yan ang ating gawin, dadako muna tayo sa Q&A. Maupo muna po tayo. Dito sa Q&A, minsan nakatingin si Mr. kay Mrs. Huwag mo sasabihin yan. Huwag mo itatanong yan. Maging open po tayo. Hayaan natin itanong. Diba? Sabihin naman ni Mrs., huwag mong susumbong yan kay pastor. Mapapahiya ako. Willing ba kayo na magkabukasan tayo ngayon? Ngayong hapon? Ng sikreto? Bakit nakatawa kayo? Isang pamilya lang tayo. At ito ay family day. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, isulat na lang nyo eh. Pero dahil ayaw nyo isulat, ayan po, microphone. Bibigyan ko kayo mga kapatid ng siguro pinakamatagal na 1 oras. Matapos natin lahat ito na mga problema. And I believe, pagkasabi mo ng problema, sasagutin agad natin. Sino po ang unang-una dyan na magtatanong? Sa family, mag-asawa lang. Sige, kung gusto isama anak, isama nyo. Pero ang priority natin, relationship lang, mag-asawa. Pero pag kasama anak, sekundaryo na yon. Si Sister P ang una. Okay. Naniwala po ba kayo na ang Panginoon ang papatnubay sa atin? Amen. Okay. God bless you. Kasi ngayong halos 20 years na kaming mag-asawa,
noon, hindi naman kami yung mga kunting usapan lang, kunting away, okay lang yan, mabilis masolusyonan. Ngayon kasi, siyempre malaki ang aming pamilya, madalas na minsan, ang naging dahilan sa medyo hindi namin pagkaintindihan yung mga anak namin. Kasi sa tuwing sandiyan, kasi minsan ang mga anak ko talaga, pagdating sa gawain, kailangan talagang hilahin mo sila. Kailangan, lalo ko na pag may mga lakad, parang mahirap yan sa akin. Mahirap ako dyan sa kalagayan na yan. Kasi napapagod ako kasi, siyempre ako ang maghahanda lahat, ako ang mag-iisip ng lahat. Ang mga anak ko, gigising na lang yan at mag-ready na lang, naka-ready na lahat. Ang mga anak ko, ang hirap hilahin. Ang hirap kaya ako, maingay na ako kasi gusto ko, yun ang na pagkalinggo, gusto ko maaga sa simbahan dahil yun na nga lang ang hingahan mo, doon ka na nga lang makakadama ng parang kapahingahan. So gusto ko maaga, ang problema, ang anak ko parang gumagawa ng paraan para matagal lang kami. Kaya minsan may pagkakataon na pati ang asawa ko minsan, nasalitaan ko na rin pala ng hindi maganda. Kasi minsan kung matagal din siya, kasi ayaw ko ba, bakit pagdating sa maagap ako. Ayaw ko talaga yung matagal, umiinit ang ulo ko pag matagal na. Kaya minsan ng panahon na doon, minsan hindi kami nagkaintindihan pero sa ibang bagay, wala naman kasi nasusolusyonan. Pagdating sa mga anak na matagal, pagdating sa gawain matagal, ayaw ko ng ganon. Minsan gusto kong iwanan sila, pastor. Ang problema ni Sister Pe ay problema rin ng karamihan. Diba? Amen ba? Diba? Kaya hindi lang ikaw ang may ganyang problema, Sister Pe. Yan ay problema ng karamihan. Kasi ang unang na-born again, mga magulang. Ang mga anak, hindi pa sila nabo-born again. Kasi kung na-born again na yan, yan pa gumising sa'yo. Diba? Kasi na-born again na, Mama, ano ba? Tanghali na tayo Na-born again na yan. Hindi pa yan nabo-born again. So, kung ang patience mo maiksi, pagdating dyan, masisira ang mood mo sa panambahan. Sumakay ka ng tricycle, iwan mo. Sumimba ka na, diretso. Ngayon, kung si Brother Michael ang naiwan, si Brother Michael mukhang mahaba ang patience, hintayin mo na lang, Brother Michael, yung mga bata. Diba? Kasi minsan, sa kakababakbak, kabibira, lalong tumitigas yan Pag ako nga, ginigising ko yung mga anak ko, gising na, tanghali na. Bisa sasabihin pa sa'yo sige, bahala ka, lalo kung ihimbingan to. Nakita mo yung tigas ng ulo, lalo daw niyang ihimbingan. So, anong gagawin mo? Masisira araw mo. Ang ginawa ko, ganito. Alam ko, hindi pa kayo mga born again. Medyo nagsisikap pa kayo mamuhay, salita ng Diyos. May 2 batch kami. Kasi hindi naman ako pwede, preacher, hihintayin ko pa kayo. Uuna na ako. Pagsakay mo, hakutin mo na lang. Lahat yan. Sakripisyo ang isa. Kaya kung mas mahaba ang patience ni Brother Michael, ikaw na lang muna ang maghintay. Ganun ang mangyayari. Si Sister Pe, para hindi ma-high blood, diba? Sumakit ang dibdib sa mga anak, magsimba ka na, diretso. Ngayon, kung ang mga anak mo nakita yon, magsisikap sila na umaga. Si Mama nauna na, tinan mo, namasahe patuloy. Diba? Konsiderasyon yun, makukonsensya sila. Gigising na ng maaga yun. Ayan, ang mama nyo, sasabihin ni Brother Michael, ayan, sumakay na. Kasi kayo, mga tulog pa. Binitbit na yung anak. So, makukwiken din sila, maantig din yun. Kami, ganun. Yung nanay ko nun, ayaw magsimba, tatay ko, hirap talaga isama sa gawa. Iniwan ko, sige, bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo magsimba. Diba? Individual dealing ito. Ngayon, nagsisimba si nanay, Bulacan, layo. Noong kasama pa si tatay. Diba? Unbelief does not hinder God. Cannot hinder God. Kaya yung faith mo, sige, larga.
Kung mas mahaba ang patience mo, Brother Michael, ganun ang gawin mo. Konting tiis lang, ganun talaga. Sino yung medyo nauubusan na ng pasensya, i-deliver natin, paunahin sa simbahan. Diba? Ganun na lang ang gawin. Ako, kaya lang naman ako nauuna dahil kailangan ako sa BS. Kailangan ako doon sa church na mas maaga. Hindi ko naiintayin yan, yung sambahayan ko. Basta sila susunod, tupalo sila. Kasi sa paglilingkod, hindi sabay-sabay. Meron talagang humahabol. Ang faith nila, tupalo. Diba? Kaya ganun. Pero kung mula pa pagkabata, yung mga bata, nasanay na maagang gising, maganda yon. Paglaki nun, wala kang problema. Pero pag hindi nasanay, ang hirap. Ilan yan? Sabi mo, 5, 6. Iintayin mo yung 6 na yan. Diba? Gising dito, gising dito, gising dito, gising dito. Ano yun? Parang magiging siso yun. Diba? Ang hirap po nun. So, iwan mo. Diba? At merong isang magsasakripisyo lang, mag-iintay. Okay? Dahil ang youth naman natin, tanghali, diba? After ng adult, di sige, mauna muna yung mga adult. So, ganun na lang ang gawin mo, Sister Pe. Pero kung hahaba ang pasensya mo, bibigyan ka ng Panginoon ng patience, sige, konting intay pa. Diba? Patugtog na kayo, maga pa lang ng Christian song, malakas, todo nyo. Magigising na yun. Ang mga bata, meron Sunday sickness eh. Ito yung apo namin, yung maliit, pag yan natulog, linggo, ang himbing ah. Pero Lunes hanggang Sabado, 5:00 pa lang gising na, gano'n na yun. Pag Sunday, matanghali na, tulog pa. Di ba? May Sunday sickness. Ewan ko ba, ba't gano'n ang tinatawag na flesh? Flesh is flesh. Di ba? Kaya kailangan mo siyang ma-overcome. Next question, sino pa? Brad. Sige. Open lang ito. Hihinto na lang tayo. Yung sa akin, Pastor, ano lang, parang hingi ng advice na konti, parang tanong na rin. Kasi sa trabaho ko, lagi akong busy. Minsan nakakauwi ako pinakamaga ko yung 10 p.m. Tapos minsan nabot pa ng alauna pag minalas-maras pa. Pag napasarap ang boss ko sa gala, minsan may time pa kayo, nabot ako ng 2:00 ata, ng madaling araw. Kaya pagdating ng umaga, pagod na pagod lagi. Lalo na pag yung dating ng Sabado, mas marami kaming meeting. Kaya pagkalinggo, pagdating ng bahay, pagod na pagod talaga ako. Tapos pagdating ng linggo, maga-umaga, andun na rin ako sa simbahan namin. Kaya yung ano ko dyan, kasi yung misis ko minsan nag-reklamo. Sabi niya, wala ka ng time ata sa akin. Kaya minsan, pagkapagod ako, medyo nakakaramdam na ako ng init ng ulo. Sabi ko, ang ganda ng gising ko, sinisira mo yung araw ko ah. Kaya, yan lang naman yung sa akin. Sabi ko kasi, nakita ko naman talagang walang time siguro kasi hating gabi ang dating, madaling araw ang aalis. Minsan na dating na madaling araw, aalis ng maaga rin. Kaya talagang walang time. Tapos pagkalinggo, 5:00, liligo na rin ako, tapos diretso na simbahan. Kaya talagang walang time. Maghapon pa yung namin, yung gawain sa veterans. Kaya talagang walang oras. Kaya minsan nakakasagot ako ng, sabi ko, ang ganda-ganda ng gising, wag mo namang sirain. Okay, so ganito. Yung problem ni brother ay problem din ng marami. Can you say amen? Lalo na tayo, may hapon pa eh. Di ba? Kami may hapon. Yung Sunday namin, whole day. Umaga, din sa hapon, veterans. Di ba? Kaya, yung mga misis natin, yung mga ganyan, nagtatampo minsan. Pero pag tumagal, masasanay na yan. So, magbigay ka lang ng spare time, kahit once a month, aalis kayo. Time niya yun. Once a month, aalis kayo. Sabihin mo, Sir, pwede ba ako maaga na ngayong Friday? Half day? Bakit? Lalabas po kami ni Mrs. kasi pag Saturday po, halos madaling araw na tayo natatapos eh. Humingi ka ng ganun, bibigyan ka ng sermo. Sabihin niyo sa kanya, medyo ipapasyal ko siya kasi wala na akong time sa kanya eh. Once a month. Once a month lang yun. Okay ba yun, sister? Yung mga sister. Once a month lang. Kasi busy si brother eh.
Oh. Kaya ipagkakaloob yun ng boss mo. Kasi pag once a year, ano yung reunion? Sabihin sa'yo ng misis mo. Once a month, uuwi ka ng maga. Sir, wala na akong time kay misis. Medyo nagsisintimiento na sa akin. Pwede ba bigyan mo ako ng off na maaga-aga ng konti? Medyo magmumol lang kami o kaya mamamasyal sa Luneta nang walang pera. No, kung ano man ang gusto nyong ipasyal, may time kayo mag-asawa. Okay? So once a month, humingi ka, Brother Ariel. Pag hindi ka binigyan ni, ano tawag nito, ni bossing mo, Sabado, punong-puno ka, sa iba nga, yung mga minister may break eh. Sa end time lang walang break. Diba? Yung mga preacher, meron niyang vacation. Once a year. Si pastor lang ang walang vacation eh. Whole year, whole day, walang vacation. Pero sa mga believer, halimbawa sa atin sa church, huwag ka na sumama muna sa veterans. Kung nagsisentimiento ang asawa mo, pasyal muna kayo. Okay yun. Hindi naman compulsory yun sa atin. Okay? Yung mga brother, okay ba yun mga sister? Taas ang kamay ng mga sister. Hindi natin ko-compulsory yun. Sila Brother Aris, laging present, di naman compulsory yan eh. Alam, siguro may kagalakan lang lagi si Brother Aris dyan. Walang absent. Diba? Sila Brother Buboy. Ang ginagawa ng date ng mga kapatiran, ganito. Ang pinaka-date na nila, sinasama yung Macy sa veterans. Doon sila nagde-date. Ang dinner nila, kamoting kahoy. At saka mais. Date na yun. Diba? Tipid pa, diba, Brother Buboy? Tipid pa yun. Punta ka pa ng mall, ubus pa yung pera mo. Doon, dinedate niya na sa gawain, biruin mo. Kompleto, magkasama na sila. May fellowship pa. Kompleto talaga. Kaya yun yung technique ng ibang mga brother dito. Pero yung iba naman, brother Nato, alam ko naman technique niyan. Sabihin ni sister na, sige na, okay, naintindihan na kita. Minsan, sasabihin na lang ni Pastor, wala na nga akong time. Minsan sa pamilya ko, talagang parang, pero buti na lang, maunawain sa akin. Pero minsan, pwede kang umexit, Brother Nato, once a month. Okay lang yon, yung mga ministro sa atin, worker, preacher. Once a month, pwede kayong wag sumama muna sa mga sa mga activity. Minsan lang naman yun eh. Pamilya mo na nagtatampo at asawa mong nag-aalburuto muna ang bigyan mo ng panahon. Okay lang yun, Brother Ryan, ipasyal mo Sister Pides. At sige, kayo lang muna. Paalagaan mo muna kay yung mga anak nyo, paalagaan nyo muna doon sa, kay Brother Per, wala pa namang anak eh. Labas kayo once a month. Para hindi ma-board. Kasi nakaka-board din yung buong buhay mo, drive ka na lang nandiyan. Maga, hapon, drive. Once a month. Diba? Mamasyal kayo, kagaya ni Brother Dennis. Matawa-tawa lang yan. I think, may time yan. Minsan-minsan. Nakikita ko kasi sa Facebook eh. May bonding yung pamilya. Diba? Okay lang yon na may bonding kayo na once a month. Asan? Sino ba yung nagtanong nun? Okay ba yon, Brother Ariel? Once a month, sister. Okay na yan. Papaalam natin kay bossing yan. So, wala na bang question? Wala nang question. Sister, kanina talagang sige. I-open mo lang. Sige, sister, huwag kang mahiya. Brother Jason, okay lang sige, sige, sister, tanong mo. Ayan muna, sister, siya muna. Tapos, sunod ka. Magandang hapon po. Sa aming mag-asawa, wala naman pong problema. Sa pamilya ko lang po. Sa side ng father ko. Sa side. Oo. Katulad po ngayon, November 1, magkakaroon tayo ng camp. So, inaasahan din po nila ako na pumunta ron. Kaya alam mo, priority ko po yung pamilya ko eh. Kaya, mas uunahin ko yung asawa ko kaysa sa mga magulang ko.
Lilinawin ko, sister, minsan nakakasabay yung gawain. Kasi po sa Katoliko, prioritize po nila yung mga occasion. So, sometimes kasi yung occasion ng katulad po ang Christmas or New Year, meron tayong camp. Oo nga. So, lagi nila ako napagsasabihan na wala nang amor sa kanila. Hindi ko alam kung kanino, yun lang po yung tanong. So, yung tanong ni sister, na-gets nyo? Marami din ganun sa atin, di ba? Yung mga relatives natin. Kung kailan kami dumating dito, galing probinsya pa naman, nahirapan kami, wala kayo. Nasa camp kayo, aawayin kayo nun. Sasabihin sa inyo, mga wala na kayong pakisama. Ang tingin tuloy nila sa born again, mga ermitanyo na namumundok na at mga walang pakisama. So, ganito po. Okay? Nag-uusap din ang body dyan kung paano ang gagawin. Huwag niyong itaon ng Christmas ang inyong bonding time, yung New Year na lang. Libre tayo sa New Year. Yung Christmas camp meeting, 24, 25, 26. Pero yung New Year, doon kayo mag-reunion, mga magkakamag-anak. I-announce nyo na before, mas maaga pa. Sabihin mo na, sister, si sister. Mga kamag-anak ko, sige, bibigyan namin kayo ng time. 29, 30, o 30, 31, diyan kami sa inyo. Yan. Kasi yung 24, 25, 26, nasa camp tayo. Pinag-usapan po namin, mas maraming nagaganap na reunion ang New Year. Tama ba yon? Mas gusto nila, nasa bahay lang sila eh. Ayaw nila umaalis ng New Year na kung saan-saan eh. Okay, kaya 24 ang magiging camp meeting natin. Okay? So, ang gawin nyo, sister, na pag-balance, kasi siyempre, mga unbeliever pa naman, yung mga loved ones, once a month, bigyan lang din natin sila ng spare time na dalawin. Dalaw lang. Para hindi sumama ang loob nila sa atin. Dahil sa dami ng ating mga activities, totoo yan, na ang tingin nila sa atin ay mga wala nang pakialam, di ba? Na nag-iba na. So, magbibigay din po tayo ng time sa kanila. Bigyan natin sila ng tinatawag na extra time. Doon mo ma-share sa kanila ang message. I-share nyo sa kanila ang message sa time na yon. Bonding din sa mga relative. Pwede rin yon. Isingit ninyo. Okay? Okay ba yon, sister? Yung sagot ko, dalawin nyo rin sila. At paalam kayo kay Pastor Boy. Ano si Pastor Boy? Ito po sa Abril ay pagpe-pray na to, ating kapatid. So ngayon ay samahan niyo po si Brother Pastor Boy sa pagpe-pray na maging successful ang kanyang kinakaharap na posisyon. Pag-pray natin si Pastor Boy. Okay? Paalam ka, sister, kay Pastor Boy. Once a month, pwede po bang makadalo kami sa aming relatives? Gawin niyo yan. Baka ma-convert nyo pa yan. Diba? Paminsan-minsan. Kung hindi nyo maitataon ng Sunday, mas maganda. Saturday, pwede. Diba? Pwede nyo gawin yan. So, okay. Meron pa bang question? Sister. Brother Jess, sandali. Siya muna. Tapos ikaw. Sige, sister. Pastor, wala na po yata ako may tatanong kasi unti-unti na ako naliwanagan. Talang si brother, talagang minsan walang time yan sa akin eh. Hindi ko na maalala kung kailan nila ako huling nilabas eh. Ito, 4 years na po ito eh. 5 years na yata hindi ako nilalabas ni brother, kaya minsan nagsiselos ako sa mga brad yan eh. Kabasketball niya lagi, uwi ako sa bahay, wala pa. Narinig mo yan pa, lalabas mo ako once a month. Kaya yung pastor, asahan ko sa kanya yan. Okay. Yung mga brother pala, wala nang time si Jason. Brother Jason, naubos sa mga brother Diba? Kay Sister Mimosa. So, ang gawin mo, Brother Jason, ganito, ang technique. Anong oras ba yung sharing nyo ng mga brother? Anong oras? Ay, grabe pala. 1:00 ng umaga. So, balansehin lang natin yung time. Kasi,
si Brother Jason ay pag-aari ni Sister Mimosa. Hindi siya pag-aari ng mga brother. Kaya magseselo si Sister Mimosa. Diba? Ikaw Brother Jason, pinagpapalit mo na ako sa mga brother So, ang gawin nyo, i-schedule lang. I-limit ninyo yung oras. May alarm clock kayo. Kasi pag napuyat kayo, hindi rin kayo makakalabas ng umaga. Diba? Kaya may time din kayo. Para naman si Sister Mimosa ay hindi magselo sa inyo. Brother Jason, ikaw na lang i-split. Nako, oras na to. Ang aking katawan na hindi ko pag-aari. Bahagi nito kay Sister Mimosa. Alis na ako. Diba? So, ganun din ang inyong gawin. Diba? Kaya yung mga brother, na unawaan ko yun Pag may sharing tayo, tumatagal, biglang nangangawala. Naiintindihan ko yun. Diba? Iyon yung ang aking katawan ay hindi na pag-aari ko. Diba? Kaya biglang mawawala yung mga brother. Hindi naman ako doon Hindi ko yung pinupuna. Hindi ko yung kakantyon. Nawala ka na naman. Hindi. Understood yun. Kasi may kanya-kanya kayong bahay. Pag alas 10 na, uwi na. Anong oras ba kayo nagsisimula mag-sharing? Alas 10, masyadong gabi. Ang gawin nyo, ganito na lang. Lahat ng mga sister, isama. Mag-sharing din sila ron. Diba? Tapos din, i-regulate yung time. Siguro 10 or 11, tapusin. Para makapag-usap ang mag-asawa. Kasi, honeymoon stage pa Hindi nakakapag-usap. Kailangan lagi nakakapag-usap ang bago mag-asawa. Okay? So, yun lang ang maipapayo ko ron, Brother Jason. Huwag kalimutan ang pag-uusap at family bonding. Balance mo na lang kung paano. Time sa sharing, time sa family. Next, Brother Jess. Okay, meron pa akong 15 minutes. Alam ko, mga brother, ready na maglaro Sige, Brad. May practice pa pala kayo, Brad. Bilang isang paghihingi ng payo, Pastor, sa pamamagitan ng aking pamilya. Minsan kasi, sa aking pamilya, yung inaayawan ko kasi yung kasabihan ng brother kanina na parang armalite yung bunganga sa mga bata. Yun naman ay sa pag-uugali ko ay hindi ko gusto na yung laging ang naririnig ko ay galit sa mga bata. Kaya minsan umiinit din yung isip ko, nagkakaroon kami ng tampuhan, at sa tampuhan yun ay ako na lang din ang humihingi ng pasensya sa kanya. Pero ang isa ko lang pinagtatakahan na magpo 14 years na kaming nagsasama, at sa pagsasamang namin yun ay sa lahat ng nakikita kong pagtatampuhan namin ay ako na lang lagi ang humihingi ng pasensya sa kanya. Okay. Tama ba yun lagi, Pastor, ang ganyang bagay? Okay. Sige, Brad, makakaupo ka na. So, ang kinaukulan ay nandyan marahil si brother ay talagang nakakahalata na. Makakahalata ka talaga kung 10 years na ba Diba? So, ganito ang inyong gawin. Diba? Andyan ba yung sister? Sister, pag inunahan ka ni brother ng pagpapakumbaba, okay, sabi ng Biblia, mapalad yung nagpapakumbaba kahit siya ang tama. Diba? Sabi sa Bible, nilalagyan mo ng baga sa ulo, ang ulo ng tao na inunahan mong ikaw ang magpakumbaba. Kaya mapalad yung mapagpakumbaba. Diba? Unahan na lang ng repentance. O kaya, salitan. Ganito gawin nyo, Brother Jess. Kahapon ako nagrepent, Ikaw naman ngayon na naka-schedule, mag-repent. Oo nga, no? Magre-repent ngayon si sister. Pasensya ka na, Han. Diba? Ito pala ang ating pattern. Kahapon, ikaw nag-repent. Ako ngayon na magre-repent. Sorry, Han, sa mga nagawa ko.
Tandaan nyo na lang kung sino yung nag-repent para hindi makwenta ni Brother Jess. Kasi kwentang-kwenta niya sa 10 years. Sa 10 years, kahit isa, wala. Wala. Yan, ngayon, ganito gagawin natin. Sister, palitan na lang kayo, ha? Pag nag-repent si Brother Jess ngayon, sa next na mga pagkukulang, ikaw naman, sige, ako naman magre-repent. Diba? Give and take. Para sumaya ang inyong relationship. Kasi ang pag-ako ng pagre-repent, hindi naman ibig sabihin noon ay ikaw ay nababa. Yun ay iyong tinatawag na katapangan. Diba? Na i-open mo ang iyong tinatawag na damdamin. Okay? So, God bless you. I hope makakalaya na si Brother Jess doon sa ganung bagay. Si sister, aabangan na rin ni sister yan. Kahapon, ikaw nag-repent. Ako ngayon. Sorry. Okay, di? Ang ganda ng relationship nyo, palitan. Okay ba yun, sis? Exchange gift. God bless you. Sana wag ma-open po, yung mga nagtatanong dito. Baka pag-uwi nyo, mabalitaan ko. Pastor, inaway ako. Bakit? Nag-open ako ng tanong eh. Ito po ay, di ba, Family Day? Couples. Kailangan ready tayo. Pag couples, open heart talaga yan. Bukasan ng kalooban. Kaya, panghihinayangan nyo ang araw na to pag hindi kayo nakapagtanong. Kasi ito ang araw na kayo ay libre na makapagtatanong at hindi kayo aawayin ng misis nyo o ng mister nyo. Pag sa susunod na araw, hindi na libre. Okay ba yon sa mga sister? Pag nagtanong sila mister tungkol sa problema, hindi nyo aawayin? Amen? Amen. Kasi couples to. Pag nagtanong si misis, hindi aawayin ng mga mister. Kasi ito ay couples. Open forum. Okay, so next. Meron pa ba? Na question? Question? Baka mame, manghinayang kayo. Sabihin nyo, naku, yun ang pagkakataon ko para ma-born again si sister. Ma-born again si brother. Hindi ko pa natanong. Itanong nyo na, mga kapatid. Diba, merong ang dating sa'yo, negative. Yung mga ganong way, i-open mo. Sa pamamagitan ng ganito nating pag-uusap, ma-change ang mga ways na dapat ma-change. Mga practices na hindi dapat nangyayari ay mababago pag in-open nyo ngayon dito ngayong hapon. Sino pa? Sino pa ang may question? Wala na ba? Sino pa may question? Wala na. Kakahiyaan lang yata. Sino pa? Sa youth. Kung wala nang question sa couples, yung youth. May mga katanungan ba kayo? Sa mga magulang? Asa na yung mga youth natin? May mga question ba kayo, mga youth? Sa inyo mga parents? Pwede rin magtanong. Yung couples, boyfriend, girlfriend, na gusto magtanong dito sa church, pwede rin po magtanong. Wala na ba magtatanong? Magko-close na tayo. Meron ba nagtatanong dyan? Close book. Susunod na lang, secret. Okay, so, pag masyado sikreto ang tanong, okay din ako. Ako na lang ang kausapin. Diba? Wala na? Question. Wala na. Diyan sa harap. Wala na. Pangalawa, si Sister Annalyn, parang may gustong itanong. Wala na dyan. Si Sister Lily, parang may tinatanong kay Brother Boyet Wala ba? Wala. Brother Boyet, wala kang tanong? Sister Beth. Si Brother Ron, nagtataas Ba't nakaganyan yung taas mo, Brother Ron? Okay. Wala. Brother Amado, Sister Alona, wala. Brother Danny, wala kayong i-open dyan? Mga taga-veterans, si Sister, taga-Apia, gusto ba kayong linawin? Sa anak, problema sa anak, sa anumang mga question? Wala? Sa next meeting, 1 month na naman to. Matagal-tagal yan. Okay? Ngayon ay pwede kayo... Si Sister Pretty, may tatanong ka, Sister Pretty? Wala kang problema kay Brother Israel? Mabait? God bless you, Brother Israel,
Ikaw, Brother Israel, wala kang problema kay Sister Pretty? Wala din. God bless you. Ito po ay open forum. Di ba? Na wala tayong dapat ikaya. Couples. Di ba? In the message. Kaya, sana ay nasagot ang lahat ng ating mga katanungan. At kung hindi man kayo nag-question, I believe with all my heart na lulutasin nyo na lang yan pansarili sa pamilya. Diba? I believe na may harmony naman kayo, pwede kayo mag-usap-usap sa inyong mga pamilya. Wala nang patotoo, wala nang aawit. Wala na. Ikaw, Brother Ricardo, may question ka ba? Si Sister. Okay. Walang problema. So, tayo ay dadako na sa ating closing. Yung mga youth, wala bang tanong? Baka mamaya yung way nila nanay, kino-question nyo yung way nila tatay, kailangan natin bigyan ng paliwanag. Wala bang question yung mga youth dyan? Wala, hindi nakikinig. Yung mga youth, walang question. Wala. Tumayo po tayo at mag-a-announce ako. Okay? Merong practice ang youth, ang choir. November 1. Bago po natin iligpit ito lahat, mag-practice muna doon. Brother Abel, ano yung... Okay. Magbabakasyon. Buti pa sila, Sister Neneng, magbabakasyon na. God bless you sa inyong bakasyon. Pag-pray natin ang trip nila, Sister Neneng. Okay, wala na bang ibang prayer request? Tayo ay magko-closing prayer na. Wala nang prayer request. So, tumayo po tayong lahat at tayo ay mananalangin. Tapos ay practice, then basketball. Wala na, let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, marami po salamat sa panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Sa lahat ng mga katanungan na binigyan mo ng kasagutan. Sana po ay ito ang sinabi mo, Panginoon, at sakdal mong kalooban upang ang mga habilin at payong ito ay maging sakdal para sa iyong mga anak. Kaya kabagan mo po ang mga kapatiran na maglalakbay. Ingatan mo sila, Sister Neneng, ang protection mo ang sumakanya sa kanilang paroroonan, sa kanyang sambahayang maiiwan. Ang biyaya mo, Panginoon, ang manguna at mahayag. Kaya dalangin po namin ang pangunguna mo sa aming lahat, sa lahat ng aming paglalakbay, sa lahat ng aming gawain. Pagpalain mo po ang gawain ito, ang pagtatapos ng aming gawain. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Nawang kapayapaan ay baunin lahat ng mga kapatiran na ito. Ang mga babiyahe pang veterans, ingatan mo po ang buong sasakyan nila, Pastor Boy. At lahat ng mga kapatiran ay gabayan mo. Salamat sa iyo, Lord. Binabalik namin ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan sa iyo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.